Sana hindi siya mag-lag start kasi maglipat na. Hello guys, it's me again, Nick. So sa video na to, pag-uusapan natin yung ilang katanungan ng ating mga viewers patungkol po sa MCB or Miniature Circuit Breaker o mas kilala sa Circuit Breaker. Bakit daw po kailangan natin maglagay ng circuit breaker sa ating mga solar setup at paano daw po ito gumagana at pwede daw po bang wala ng ganito kasi po medyo may kamahalan po ito lalo't ginagamit natin karaniwan sa mga solar setup natin ay mga DC type na circuit breaker or kung meron daw bang pang alternative na pwedeng gamitin kung wala tayong pambili nito. So sa video na to sasagutin natin yung mga katanungan na yan. Po, tara! Disclaimer lang po, hindi po ako professional na electrician. Kung ano man po yung mga napapanood nyo sa aking mga videos, ito po ay pag-share lang po ng mga karanasan ko. Kung meron po kayong mga tanong na gusto nyo pong masagot ng tama, I highly advise po na mag-consult po kayo dun sa mga professional na electricians talaga. So, bakit nga ba kailangan ang circuit breaker sa ating solar setup? Una, siyempre, ang number one na purpose ito is safety. Bakit? Kasi po, ang lagi naman po nating kalaban pagka nagsisolar setup tayo or nagsisetup tayo ng mga solar, ng mga circuits, ng mga wiring, lalo pag mayroon po itong mga live wire, ito po yung mga short circuits at yung mga overload. So, ang purpose po nito is para po maagapan yung kung halimbawa magkaroon tayo ng di inaasahang mga short circuits. For example, kinagat ng daga, yung kinain ng daga o ngat ang daga yung mga wire mo habang natutulog ka. So, posible na magdikit yung positive at negative dun sa solar setup mo. Kasi karaniwan sa mga solar setup natin, mga nakadikit lang sa wall. So, depende. Ano po? So, kaya po tayo may ganito. O, halimbawa po na mag-short, mostly ang nangyayari po dun sa ganun is pagka nagdikit yung positive sa negative po, nagkakaroon po kasi ng spark or kung tinatawag nating electrical arc. Yung electrical arc po kasi, yun po kasi ay yung pagka nagrektang nagdikit po yung positive sa negative. DC pa naman po yung karaniwang klase ng kuryente yung ginagamit natin sa ating solar setup. So pag nagdikit po yun, mangyayari yun pong kuryente continuous magdadaloy po siya sa wire. So yun nga, magkakaroon siya ng electric arc, which is yun po kasi electric arc kapag nanatili siyang nakadikit na ganun, naka-short, mag-iinit po yung wire kasi tataas po yung current or yung average na dadaan doon habang nakadikit sila. At habang nakadikit sila, magpuproduce po siya ng matinding init at iinit pa siya ng iinit hanggang sa magproduce siya ng apoy. Siyempre, isa po yan sa mga ayaw natin mangyari dahil ayaw natin masunugan. Baka masira po yung ibang components ng solar setup natin. Ayaw po natin nun. Kaya, yun po ang purpose ni circuit breaker. Para po pag nakita niya na meron ng mga short circuit, mapatay niya kagad yung circuit, maputol niya yung connection ng kuryente. Kaya nga po circuit breaker, binibreak niya yung circuit, pinuputol niya yung connection para po yung pong pagdaloy ng kuryente habang umiinit yung wire, mahintunan niya bago pa man magsiklab o maging worse, maging sanhi po ng sunog at ayaw po natin yun, di ba po? No, para naman po sagutin natin yung pangalawang tanong na paano po gumagana ang circuit breaker? Paano po siya nagiging safety? Pero bago po natin sagutin yun, kailangan po natin muna sigurong malaman yung kung ano po yung short circuit sa kayang overload. So yun nga po, kagaya ng sinabi ko kanina, yung short circuit, yun po ay yung pagka nag-connect po yung positive at negative natin
na hindi po siya dadaan ng load. Talagang, halimbawa po, for example, yung kamukha po na example ko kanina, tutulog ka, si daga naglakad, ninat-ngat yung wire. Si daga po ay conductor, kasi po, ano po yan, pwede siya maging conductor. Pag sinabi conductor, pwede siyang daloyin ng kuryente. So, halimbawa, ninat-ngat niya yung daga, ninat-ngat niya yung wire. Tapos, nabuksan, nag-open wire. Tapos, kinat-cut niya yung kabilang wire. E, paano pag nakaapak siya dun sa isang wire? Tapos, habang inangat-ngat niya yung kabilang wire. So, magduduktong po yun. Mag-short na po siya ngayon. So, mangyayari po, magkakaroon nga po ng electric arc. Yung electric arc, yun po ay, yun na po yung parang spark pag nakakakita po kayo. For example po, yung sa battery. Kung mapapansin nyo, pagka yung battery, pag pinagdikit nyo po or pinagdukto nyo yung negative sa positive, nag-spark siya, diba? So, kahit touch lang na mabilis na gano'n, napakalakas ng spark. Lalo pa po, pag nanatili siyang makadikit, iinit po siya. Ganun po, iinit siya. At mangyayari, habang uminit siya, pag hindi na kaya ng wire yung init, masusunog na po siya. Maaaring masira yung components mo, maaaring makasira po ng appliances kung may nakasaksak na load doon, at worst scenario, masunugan ka ng bahay. Ayaw natin po yun, di po ba? No? So, yun po yung short circuit. Yun po yung pinipigilan ni circuit breaker. At ano naman po yung overload? So, sa overload naman po, for example, tungkol po ito sa ano ano ba po, may wire. Yung wire mo, hanggang, let's say, 15 amps lang yung kaya niya, max. Pagka umabot na siya ng 15 amps, sobrang init na ng wire. So, pagka nagtagal pa siya sa 15 amps, masusunog na siya. Eh, let's say, for example, sa wire na yun, nagsaksak ka ng ilaw. Yung ilaw, let's say lang, example lang po ito. Yung ilaw, kumukonsume siya ng 5 amps. Isa, may 5 amps ka na. Tapos gusto mo pang magkabit ng another ilaw, another 5 amps. So, meron na siyang 10 amps. Ano po? Tandaan niyo po, habang tumataas yung amperage na dumadaan sa wire, mas malaki ang, mas umiinit po siya. Umiinit siya. Ngayon, meron ka ng dalawang ilaw. Tapos, nagdagdag ka pa ng another ilaw pa. Kaso itong ilaw na to malakas. Mas malakas dun sa unang dalawa. Sabihin natin yung ilaw na to ay magko-consume, for example lang naman, mag-consume ng mga 7 amps kasi meron ka ng dalawang 5 amps. Pag pinagsama-sama mo siya na nakasaksak, na umaandar, technically, ang mangyayari, magpo-plus po yung amps na yun. Magkakaroon ka na ng total of 17 amps na dadali sa wire mo. Sabi ko nga po, sa 15 amps, mainit na yung wire. So, ang mangyayari din sa wire, technically, ganoon din, habang umiinit siya, habang nakasaksak yung mga load mo, magkakaroon po siya ng apoy, masusunog. Yun nga po, yun na yung mga yun yung mga senaryo na pwedeng masira yung mga ilaw mo dahil nga nasusunog, mainit, at siyempre worst scenario ulit, masunugan ka ng bahay. Ayaw natin mangyari yan. So, para mas malinaw po, panoorin nyo to. Itong video na to. Ito po. So, sa video na to, gumawa ko ng simpleng circuit. Meron tayong battery dito na 12 volts. At ito naman ay maliit na wire na connected sa negative terminal ng battery. At yung pula ay mamaya ididikit naman natin rekta sa positive terminal ng battery. Titigan nyo mabuti yung wire, no? Pag dinikit ko. Ito yung sinasabi kong naka-short circuit, naka-rekta, no? Sana hindi siya mag-landslide kasi maglipat na. Ayun, saglit lang nasunog na siya. So, yun yung pwedeng mangyari kapag wala tayong circuit breaker. Ano po? Mangyayari yan, magliliyab talaga siya. Kasi habang nakakonect siya,
iinit ang init yung wire hanggang sa masunog katulad nito. Bawal lang ako eh. Sa video na to, gumamit tayo ng circuit breaker. Meron tayong 12 volts sa battery at yung pula connected sa positive ng terminal ng battery at yung black sa negative terminal ng battery papunta sa circuit breaker. At dito sa red, connected yung screwdriver natin na bakal at mamaya i-connect natin sa black para magdikit sila. Ito-turn on ko itong circuit breaker para magkaroon ng continuous na connection yung kuryente natin at titigil nyo siyang mabuti habang idinidikit ko yung screwdriver sa black na wire pag shorty natin. So nakita nyo, automatic nag-turn off yung ating circuit breaker. Isa pa, subukan natin. I-on natin ulit yung circuit breaker. I-connect natin ulit, i-short natin ulit. Ayun, nag-turn off siya ulit. So, isa pa, subukan pa natin. I-on natin ulit yung circuit breaker para matry natin sa pangatlong beses. So, yun, nakita nyo? Automatic nag-turn off yung circuit breaker. Pinutol niya kagad yung connection bago pa masunog yung wire. So nakita nyo na kung paano gumagana yung circuit breaker natin. Kung paano niya pinuputol yung connection kapag meron ng short circuit. Ano po? To answer the question kung pwede po bang wag nang gumamit ng circuit breaker, actually for me, it's a no-no. Kasi ayaw natin masunugan, di ba? Ayaw natin na natutulog tayo, yung pala nasusunog na yung solar setup mo. Ano po? Ayaw natin nun. Kaya, hand advice, mag-circuit breaker ka. Ano po? Ngayon, doon po sa isang tanong na mayroon po bang pang-alternative na option kung wala tayong pambili ng circuit breaker. Kasi po, ito pong circuit breaker na DC na to, itong bili ko, ito po ay, ang capacity niya ay 20 amps. Ang bili ko po dito ay 260 pesos. Mga around po doon na ganun. So, yung to answer the question, meron po bang pang-alternative? Actually, meron. Meron po. Pwede po kayong gumamit ng blade fuse. So, pwede rin po kayong gumamit ng cartridge fuse. Mostly yun po yung fuse na ginagamit sa mga motor. Pwede po yun. Tapos bili lang po kayo ng mga holder like ito. Ayan. Lagay mo lang siyang ganyan. At ganito. Tapos ito, putulin mo. Dito mo ilagay mo sa positive. Ano po? Kahit naman yata sa negative pwede. Pero pula to eh. Meron kasing black nito. Positive mo lang. Tapos mangyayari, meron ito po kasing ganito. Kahit po yung cartridge fuse, meron po kasi siyang, hindi ko lang makikita eh. Tingnan natin. Ayun, nakikita niyo po ba yung maliit na wire na yun na nakakurba? Yun po. Yun po ay hindi compare po sa breaker, sa circuit breaker na nag-off lang siya o nag-trip lang siya. Ito po kasi mapuputol po yun yung wire na yun sa gitna kapag nakita niya na meron ng or naramdaman niya na meron ng pagtaas ng amperage. Pag naabot na yung maximum amperage niya, mapuputol siya. So, mapuputol pa din yung circuit. Kaya mape-prevent pa rin yung pagkasunog. Yun nga lang, pag naputol na to, pati yung isang cartridge fuse na sinasabi ko, wala lang kasi ako dito nun, papalitan mo siya lang siya ng bago. Yun yung mangyayari. So, kaya medyo hassle, pero pwede na kung walang budget. Pero hindi katulad, unlike ng circuit breaker, nagtitrip lang siya. Kamukha po ng isang video ko, di ba? Binabalik ko lang yung switch tapos pwede na siya ulit.
So, medyo talagang convenient. Pag bibili po pala kayo ng circuit breaker, make sure din po na ibagay nyo po doon sa wire na gagamitin nyo. Let's say, for example, yung wire na gagamitin mo ay ang maximum ampacity lang niya ay 6 amps or 8 amps. Tapos, bibili ka ng circuit breaker, ang ampacity is 10 amps. So, ang mangyayari, pag halimbawa, nag-short circuit, ang mangyayari, masusunog muna yung wire mo bago mag-trip yung circuit breaker mo. Okay, hindi useless. Diba? Masusunog pa rin siya. Kaya mas maganda kung bibili ka ng circuit breaker at saka wire, ibagay mo siya ahead of time. Wala kasi ako dito nung reference pero mayroong kasing specific na ampacity para sa wire at sa circuit breaker. Kailangan i-consider yun. For example, mas maganda kung mas mababa ang ampacity ng circuit breaker kaysa sa wire para bago pa man masunog yung wire mo pag nag-short circuit, ma-off na niya, matitrip na niya. So, ganun po sana. At i-discuss po natin yon ng bukod sa ibang videos natin. Ano po? So, ang purpose lang po ng video na to is para malaman nyo kung ano talaga ang purpose ng circuit breaker. Ano yung main purpose niya sa ating solar setup. Not only in the solar setup, kung makapansin nyo sa mga bahay may mga nakadikit sa wall, nasa wall ng mga circuit breaker. Yun din po ang purpose ng safety. Ano po?